Kumusta mga kasalaliksik? Sa kalagitnaan ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagpatunay na hindi palaging bago ang kailangang teknolohiya upang makamit ang tagumpay. Noong ika-7 ng Marso, isang malawakang missile at drone barrage ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine. Isa sa mga pinakamalaki sa loob ng mahigit isang taon. Umabot sa 67 missile at higit 170 drones ang sabay-sabay na inilunsad sa iba't ibang lokasyon na may layuning wasakin ang mga mahalagang pasilidad militar at sibilyan. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, ang mga Mirage 2000 fighter jets na madalas nang ituring bilang luma at lipas ay naging pangunahing sandata upang hadlaangan ang pinsalang maaaring idulot ng naturang opensiba. Ang Mirage 2000 is isang French-made fighter jet na unang ipinakilala noong dekada 80 ay biglaang lumutang sa eksena bilang bagong pag-asa sa himpapawid ng Ukraine. Bagamat hindi bago sa mundo ng aerial warfare, hindi ito inaasahan ng marami na magiging epektibo pa sa makabagong labanan, lalo na sa harap ng mabilis at mapanlinlang na mga cruise missile. Ngunit sa gabing iyon ng Marso, pinatunayan ng Mirage 2000 na hindi dapat baliwalain ang teknolohiyang may kasaysayan, lalo na kung ito ay nasa kamay ng mahusay na mga piloto. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit ng Ukraine ang Mirage 2000 hindi lang bilang escort o reconnaissance plane, kundi bilang aktibong interceptor laban sa mga cruise missiles. Isang hindi pangkaraniwang hakbang para sa isang bansang ang pangunahing gamit sa himpapawid ay dating nakadepende sa Soviet-era aircraft. Sa tulong ng advanced radar at agility ng Mirage, nasabat at napigilan ang ilan sa mga pinakamapaminsalang missile bago pa ito tumama sa kanilang mga target. Ang matagumpay na paggamit nito bilang anti-air defense ay isang taktikal na tagumpay na maaaring makabago sa disenyo ng air defense strategy ng Ukraine. Hindi rin matatawaran ang papel ng mga Ukrainian pilot na sumailalim sa masinsinang pagsasanay sa France. Sa loob ng ilang buwan, pinanday sila sa kakaibang flight systems at combat operations na gamit ang Mirage 2000. At sa kanilang pagbabalik at aktwal na pagharap sa tunay na laban, agad nilang ipinamalas ang galing at kahandaan sa paggamit ng mga ito. Ang mabilis na adaptasyon ng mga piloto ay patunay hindi lamang ng husay nila, kundi ng malakas na internasyonal na kooperasyon na pumapabor sa Ukraine. Sa kabuuan ng operasyon, naging instrumental ang Mirage 2000 sa pagkamit ng tinatawag na aerial interception superiority. Dahil sa mga fighter jet na ito, napigilan ang mga missile na tumama sa mga sensitibong lugar at sa gayon ay naisalba ang buhay ng maraming sibilyan at sundalo. Sa halip na mawalan ng moral ang mga tagapagtanggol ng Ukraine, napatunayan nilang kaya nilang kontrahin ang tila imposibleng atake ng kalaban. Bilang pagkilala sa matagumpay na operasyon, nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Volodymyr Zelensky sa mga piloto at sa bansang France. Hindi lamang ito simpleng mensahe ng appreciation, kundi isang makapangyarihang pahayag na may kasamang mensahe para sa buong mundo, na sa kabila ng kawalan ng modernong kagamitan gaya ng mga 5th generation fighters, maaaring maipagtanggol ng Ukraine ang sarili basta't may determinasyon, alyansa at tamang diskarte. Ang Mirage 2000 ay naging simbolo ng pagbabalik ng tiwala sa kakayahan ng mga veteranong teknolohiya sa makabagong panahon ng digmaan. Sa pagpapatuloy ng kahangahangang papel ng Mirage 2000 sa depensa ng Ukraine, lalong lumilinaw na ang tagumpay ng mga ito ay hindi lamang nakasalalay sa galing ng mga piloto,
kundi sa mismong modernong teknolohiyang isinama sa mga eroplano. Bago pa man dumating sa Ukraine, ang mga Mirage 2000 mula France ay sumailalim sa masusing retrofitting upang mapanatiling kapaki-pakinabang sa modernong digmaan. Isinama sa kanila ang mga cutting-edge na electronic countermeasure, ECM systems tulad ng serval radar warning receivers at saber jammers, mga teknolohiyang dati nang isinantabi bilang lipas, ngunit ngayon yung muling binuhay at pinatibay ng French military upang makasabay sa kasalukuyang hamon ng digmaan. Ang mga upgrade na ito ay tumutulong hindi lang sa pag-detect ng incoming threats kundi maging sa aktibong panggugulo sa radar at missile guidance systems ng kalaban. Dahil dito, naging posible para sa Ukraine na magsagawa ng versatile radar interference strategy. Sa tulong ng Mirage 2000, nagkaroon ang Ukrainian Air Force ng kakayahang gumamit ng iba't ibang radar frequencies na hindi ginagamit ng kanilang F-16 jets. Dahil dito, mas maraming Russian radar at missile guidance systems ang nagiging sabay-sabay na target ng jamming operations. Hindi lamang nito binabawasa ang bisa ng mga atake ng Russia, kundi nililito rin nito ang kalaban kung aling sistema ang tunay na gumagana at alin ang pinapalusot lang ng Ukrainian deception tactics. Ang ganitong uri ng electronic warfare ay hindi lamang technical kundi estratehiko rin. Isang laro ng utak at signal kung saan panalo ang may mas mahusay na coordination at teknolohiya. Bagamat may kakulangan sa ilang aspeto, gaya ng thrust vectoring at internal gun sa ilang variant, hindi ito naging hadlang upang umangat ang Mirage 2000 sa tungkulin ng high-speed interception. Ang kanyang delta wing design ay sadyang ginawa para sa mabilisang paglipad at matulin na pag-ascent. Kaya't napakabisa nito sa pagtugis ng cruise missiles na madalas ay mabilis at mababa. Kung lumipad, ang Mirage 2000 ay maaaring hindi ang pinakamahusay sa dogfighting. Ngunit sa larangan ng pagharang at pagsalo ng mga missile bago pa tumama sa lupa, dito ito nagningning. Ang Ukraine ay kailangan ng ganitong uri ng sandata lalo pa tumitindi ang pangangailangang protektahan ang kanilang critical infrastructure. Isa pa sa mga kalamangan ng Mirage 2000 ay ang mas mababang antas ng pagdepende nito sa Estados Unidos. Bilang isang produktong Europeo na pinapanatili at ina-upgrade mismo ng French military, hindi kailangang hintayin ng Ukraine ang intelligence updates o software patches mula sa US upang mapanatili ang kakayahan ng mga Mirage. Ito ay isang napakalaking kalamangan, lalo na ngayong hindi tiyak ang patuloy na suporta ng US sa Ukraine, lalo na sa ilalim ng bagong administrasyon. Sa ganitong konteksto, ang Mirage ay nagsisilbing alternatibong kayang tumindig sa sarili nitong mga paa. Isang backup na may sariling kapasidad at teknikal na suporta mula sa bansang nagbigay nito. Hindi rin matatawaran ang estratehiyang pinili ng Ukraine na sabayang gamitin ang F-16 at Mirage 2000 sa mga operasyon. Sa halip na ituring na magkakompetensya ang dalawang aircraft, ginamit ang kanilang mga kahinaan at lakas bilang pantugon sa isa't isa. Sa pamamagitan ng paggamit ng magkakaibang radar systems at ECM frequencies, nahihirapang maka-adjust ang Russian forces. Hindi nila alam kung anong system ang dapat nilang i-jam o kung alin ang mas malaking banta sa kanila sa bawat oras. Ang ganitong uri ng sabayang deployment strategy ay nagpapakita ng lalim ng pagpaplano ng Ukrainian Command at ng kanilang abilidad na gamitin ang lahat ng resources, bagong teknolohiya man o dating itinuring na laos.
sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang kontrol sa kanilang himpapawid. Sa pag-usbong ng Mirage 2000 bilang pangunahing bahagi ng Ukrainian Air Defense, isang mahalagang epekto nito ay ang epektibong pagpigil sa mga sunod-sunod na counter-attacks ng Russia. Ang presensya ng mga modernisadong Mirage sa himpapawid ay nagsilbing hadlang sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng sabayang missile at drone ambushes na dati madalas nilang ginagamit upang sirain ang depensibong sistema ng Ukraine. Dahil sa mas malawak na coverage ng air patrol at mas mataas na posibilidad ng interception, ang mga plano ng Russia ay kadalasang nabubulabog pa ba lamang sa simula. Sa bawat pagkakataong magtatangkang magpumilit ang mga drone at missiles na pumasok sa airspace ng Ukraine, naroon ang Mirage 2000 upang salubungin, hulihin at in-neutralize ang mga ito bago pa magdulot ng tunay na pinsala. Dahil dito, unti-unting nawawalan ng momentum ang mga taktika ng Russia na umaasa sa element of surprise at overload strategy. Kasabay nito, isa rin sa mga naging malaking benepisyo ng pagdating ng Mirage 2000 ay ang muling pagbuhay sa kakayahan ng Ukrainian Air Force na halos nalugmok sa loob ng nakaraang 2 taon. Mula taong 2022 hanggang 2023, hindi bababa sa 75 eroplano ang nawala o nawasak sa serbisyo ayon sa mga ulat. Ang mga losses na ito ay hindi lamang nangangahulugan ng nawalang kagamitan, kundi nawalan din ng kakayahang lumaban sa himpapawid ang Ukraine na sa maraming pagkakataon ay napilitang magbantay na lang kaysa umatake. Sa pagdating ng Mirage 2000, nagkaroon ng panibagong puwersa ang Ukraine upang muling sumubok na makontrol ang himpapawid at hindi lamang bilang pangtanggol kundi bilang isang aktibong bahagi ng kanilang operasyon. Ang mga ito ay hindi na itinuturing na pansamantalang solusyon kundi mahalagang bahagi na ng long-term strategy. Ang isa sa pinakamatinding patunay ng epektibong paggamit ng Mirage 2000 ay ang pagkakamit ng tinatawag na local air superiority sa ilang piling rehayon kung saan aktibong nag-ooperate ang Mirage 2000. Nakuha ng Ukraine ang pansamantalang kontrol sa himpapawid, isang bagay na hindi nagawang makamit ng Russia sa loob ng halos 3 taon ng digmaan. Ang air superiority ay hindi lamang usapin ng dami ng eroplano, kundi ng kalidad ng deployment, taktika at kakayahang maagapan ang banta bago ito maging ganap na panganib. Sa tulong ng Mirage, ang Ukraine ay nakapaglatag ng mga air corridors kung saan ligtas na makagalaw ang kanilang mga ground forces at civilian evacuations habang nagiging mahirap at mapanganib ang pagtawid para sa anumang air asset ng kalaban. Sa harap ng pagbagsak ng suporta mula sa Estados Unidos, partikular na ang intelligence sharing na dating ipinagkakaloob ng Administrasyong Biden. Naging higit na mahalaga ang pagkakaroon ng alternatibo. Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, ipinatigil ang ilang mahahalagang military aid at intelligence updates. Isang hakbang na nagbunsod ng kawalang katiyakan sa buong Eastern European region. Dito lalong naging mahalaga ang Mirage 2000. Bilang isang kagamitan na galing sa Europe, hindi ito umaasa sa real-time US software support. Kaya't naging epektibong fallback option ito para sa Ukraine. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaroon ng sariling sistema na kayang tumindig sa sarili ay isang strategic edge na hindi matatawaran. Hindi rin maikakaila ang mas malawak na epekto ng matagumpay na deployment ng Mirage 2000, isang tinatawag na geopolitical ripple effect.
Habang humihina ang suporta mula sa Amerika, ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng Mirage ay posibleng mag-udyok sa iba pang NATO allies na muling pag-isipan ang kanilang papel sa giyera. Maaaring tumaas ang pressure sa kanila upang dagdagan ang kanilang military aid sa Ukraine, hindi lamang bilang suporta sa isang kaalyado, kundi bilang pangontra sa banta ng pagkakabuwag ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kapag nakita ng mga bansang kasapi sa NATO na may posibilidad na mapanatili ng Ukraine ang kanilang depensa kahit hindi suportado ng Estados Unidos, mas malamang na palawakin nila ang kanilang kontribusyon. Isang panibagong yugto sa internasyonal na ugnayan sa gitna ng digmaan.